Alam niyo ba kung bakit may mga self-identified psychics na laging fear-based ang wisdom? Kasi nga, like for example, mga tragedy, mga bagyo, mga ganyan. Ano pa bang mga tragedy? For example, ayan, sikat yan siya. Sikat siya, fina-follow pa naman ng collective consciousness yan. So, basta hindi na ako magbabanggit ng pangalan. Basta parang, ang apelyido niya ay parang in Tagalog ng English ng kalbo. Tapos, ang kasunod niya ay parang panalo, kalbo panalo. Ganon ang kanyang apelyedo. So, hindi na ako magbabanggit ng pangalan. Pero, I'm not against her, but one thing I just actually know na parang yung kanyang vision is more pananakot, more, hindi siya babala eh, hindi siya babala. The energy there is not really like a warning, but it's more of fear-based vision talaga siya. Alam niyo ba kung bakit? Kasi I'm a tarot reader. I use intuition from my higher self talaga. Alam mo kung fear is actually equals to power. So kapag sinabi mong may mangyayaring masama, biglang nagiging intense at attention grabbing siya. So lalo na yung psychic na yan, they feel important. They felt special. Parang may control sila sa narrative nila. Tapos, ito pa, human brain is actually wired for fear. Yung takot ba, normal na sa atin yan. Natural na sa taong mas pansinin ng negative talaga. So, kung intuitive yung mga ganyang reader na yan, minsan nahaluan yung anxiety. Yung vision nila nahaluan ng anxiety. Akala nila intuition yun, pero hindi. Fear lang talaga yun. Sarili nilang takot. And it's also a projection to their own trauma na hindi nila maharap-harap. Unresolved issue from their past na nakikita nila ang mundo na dangerous, unsafe, laging nagiging betrayal, laging parang may loss, parang may danger, ganun. Hindi na siya pure reading talaga. Medyo filtered na ang salitang medyo filtered din yung sariling wound. It's more of a projection talaga kung ano yung mga pinagdadaanan niya from the past na hindi pa fully healed. Kaya mas pinoproject niya yung takot. At mas malakas kasi ang reaction ng mga tao sa takot talaga. Pag natakot ka, mas tatatak sa'yo. Tapos pag tumatak sa'yo, pagbalik mo, pag alis mo, I need clarity. Tapos babalik ka ulit sa psychic reader na nanakot sa'yo. So, you unconsciously reinforcing that reader na ganun siya mag-behave all throughout. Kasi pansinin mo, yung mga reading niya puro talaga negative, puro dooms, parang ganun. So at saka isa pa, yung control at dependency. Usually may kasunod yan na ito ang may mangyayari sa pamilya mo. Pero don't worry, tutulungan kita. So which creates dependency tsaka emotional attachment. Para sila lang yung mga mayroong solusyon sa problema mo. Parang sila lang yung kayang mag-create ng isosolve ka, tutulungan kita. Alam mo yun, very Messiah complex, ganun. So, confusion between intuition and imagination. Minsan, akala kasi natin, yung intuition kasi or intuitive skills is coming from your higher self. And imagination is different. Imagination is from your ego self. Dilulo, ganyan, delusional, ganyan. Hindi lahat ng nakikita ay totoo, hindi lahat ng vision ay totoo. Kung hindi ka grounded, ginagawa ka yung magtatapak ka dyan sa lupa or realistic ba? Kung hindi ka realistic, hindi ka bumalik dito sa earth, ganyan. Hindi mo na feel yung earth, very grounded, dapat grounded ka. Minsan, overthinking talaga ang magiging vision. Parang yung utak mo, wala na dito sa earth, parang ganun. Worst case scenario, nagiging prediction siya. So, parang yung overthinking mo as a vision, naging prediction siya. Yung parang hinulaan mo yung parang mangyayari like 5 minutes from now, ganon. And para siyang bago mo pa maramdaman yung pangyayari, takot na agad yung nangunguna. That's it. That's how we should understand sa mga fear-based na reader or mga psychic ganun kineso na yan. So, kasi nga ang tunay na intuition, even if it's warning, hindi sila nag-iiwan ng takot. May kasamang clarity, calmness, tsaka meron kang pagpipilian, choice. Kasi remember, we create our own reality. Whatever actually information or energy feeds into our psyche or our mind, it will create reality. Yung pag sinabi mo, ano ba yan? Ang bobo ko naman. Yan talaga, magkakamali-mali ka talaga. It's all the same thing if you are being fed with negative thoughts. It will also create your own reality na parang parati kang malas, ganun ganyan. It's the same context kapag
pinalaki ka ng ganyang psychic na puro takot talaga. Kaya beware, something to remember, kapag ang message ay nagpapaliit sa'yo, parang nagpapatakot sa'yo, nagpapaliit sa'yo, you will become smaller at pinapalitan ng takot yung imbes na motivation mo or positive thinking or positive outlook sa buhay-buhay every time pumasok ka. Pag pinalitan ng takot yon, hindi yan guidance ha, manipulation yan. So which is, in case like this, always ask your guide kung ano yung clarity, kung ano ba yung lesson na malilearn ko dito. Kasi mahirap talaga kapag fear-based ang ini-inject mo dyan sa utak. Ganyan. Very pa naman yung utak natin, very easily manipulated kapag, lalo na kapag ganyan, yung collective, yung narrative ng isang tao, kasi malaki yung following niya, malaki yung ganito, ganyan. Be careful! Remember, we create our own reality. Danger is always there. It's just how you see it. Like for example, kumakain ako ngayon, 'di ba? Pag sinubo ko 'to, nafi-feel ko na ang danger eh. Pag fear-based ako, parang takot ako, anxiety ako, ganyan. Ayan, hindi ko na 'to kakainin. Baka mamaya may mabulunan ako. So, it controls how you navigate your life kapag puro takot 'yan. Kaya do not believe any premonition na fear-based. It might be happening, but again, that's gonna happen if you believe it. If you create your own reality. Leche, naiinis ako sa mga ganyang negative fear-based. Gulo-gulo na ng mundo, dumagdag pa eh.